Matapos silbihan ng arrest warrant, inilipat na sa Camp Crame ang pulis na sinasabing utak sa pagpatay sa Koreanong negosyante na dinukot sa Pampanga. Itinanggi niya paratang sabay-sabing may malalaking taong nasa likod ng pagpatay. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia Igan, inilipat na ngayong gabi sa custodial center dito sa Camp Crame si SPO3 Ricky Santa Isabel mula sa opisina ng Anti-Kidnapping Group. Ayon kay PNP Anti-Kidnapping Legal Officer Attorney Dennis Wagas, sumuko naman ngayong gabi si Ramon Yalong. Si Yalong ay sinamahan daw ng ilan niyang mga kaanak at si Yalong ay yung in-identify ng kasambahay ni G na isa sa mga kidnappers. Kasalukuyan daw itong sumasailalim sa booking procedure. Matapos silbihan ng arrest warrant para sa kasong kidnapping for ransom with homicide ng Angeles Regional Trial Court, inalis na sa protective custody ng NBI sa Maynila si SPO3 Ricky Santa Isabel. At inilipat sa pangangalaga ng PNP sa Camp Crame. Ang kaso ay para sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si G. Ik-ju. Pero todo tanggi si Santa Isabel sa paratang na siya ang utak sa pagdukot kay G. Yung mga involved po kasi rito, mga matatas niya. Sino sir? Sino po? Siguro sir, di ba ngayon ang right time? Doon muna pa muna si Chief Henry. Habang wala pang commitment order mula sa korte ay pansamantalang ikukulong si Santa Isabel sa detention facility ng Anti-Kidnapping Group sa loob ng kampo. Dito rin sa Crame pinatay si G ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa. Kung pwede lang, patunaw na ako ngayon sa hiya. Hiyang-hiya ako. At ayon sa pahayag ng ilang taong nagbigay ng impormasyon sa mga investigador, sa lugar na ito, ilang metro lang ang layo sa official residence ng PNP Chief at opisina ng Anti-Illegal Drugs Group o AIDG, pinark ng mga suspect ang sasakyan ni G kung saan siya mismo pinatay. May mga CCTV man sa kampo, malabo raw na makuha ng recording noong araw ng pagpatay. The system has already overwritten yung recording on that day, yung October 18 ng araw at October 18 ng gabi. Sa apat na polis na suspect, mastermind ang turing kay Santa Isabel na miyembro ng AIDG. Kasama siya sa pag-surveillance kay G bago siya kuhanin noong October 18, 2016 dahil may warrant umano kaugnay ng illegal drugs. Siya rin umano ang nag-utos na baluti ng packaging tape ang ulo ni G. Bago niya ito sinakal hanggang mamatay ayon sa isa sa mga kasamang nag-surveillance na sina SPO4 Roy Villegas at PO2 Christopher Baldovino. Kasama rin daw sa pagdukot ang alias Police at alias Jerry. Habang narinig naman daw nilang may kausap na Sir Dumlao si Santa Isabel. Kasama rin daw sa pagkuha kay G ang isang Ramon Yalong. Ayon naman yan sa kasambahay ni G na si Marisa Marquicho na kasabay na dinukot noon pero pinalaya sa bandang Cubao, Quezon City. Ang labi ni G natukoy ng NBI na nasa puneraryang ito pero wala ng labi. Dahil na-cremate at na-flush sa toilet ayon sa inisyal na investigasyon ng NBI. Pero natagpuan doon ang golf set ni G na ipinambayad daw sa isang ding bukod pa sa 30,000 pesos ayon sa salaysay ng isang kasama ni Santa Isabel. Nagkataong ding din ang palayo ng may-ari ng punerarya na si Gerardo Santiago. Isang barangay captain na on leave daw at nasa Canada ayon sa kanyang sekretarya. Pero itinanggi na raw nito na may kinalaman siya sa pagpatay at babalik sa Pilipinas para harapin ang akusasyon. Pia Igan, ayon sa natanggap nating text message kay PNP AKG Legal Officer Attorney Dennis Wagas, matapos daw yung booking procedure dito kay Yalong ay baka dito muna sa kanilang pangangalaga mananatili ito. At live mula rito sa Camp Crame, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.